Pakitawag na lamang ako sa pangalang Julie, 27 years old at kasalukuyang nakatira dito sa Taguig. Sa totoo lang, labis akong nasaktan sa ginawa sa akin ng asawa kong pakitago na lamang sa pangalang Charles, 30 years old. Kuya Poy, hindi naman lingid sa kaalaman ng partner ko na galing ako sa isang broken family, kaya labis lang ang pag-aalala ko sa kanya na wag niya akong lolokohin. Dahil hindi ko makakayanan yun sakaling mangyari na naman ang pinaka kinatatakutan ko. Pero Kuya Poy, nagkamali ako. Nagawa akong lokohin ni Charles. Sa totoo lang, nagawa kong ang questionin ang sarili ko. Kung ano pa ba ang kulang at kung bakit humantong sa ganito ang sitwasyon namin. Sa totoo lang, sa kanya lang at sa mga anak namin umikot ang buong buhay ko, Kuya Poy, kaya sobra akong nalugmok at nahirapan sa pangyayaring yun. To be honest, nakalimutan ko na nga rin ang sarili ko and I failed to notice na napakaraming nagbago na kay Charles. At ito pa, akala ko ay isang babae lang ang nakarelasyon ng asawa ko pero lalo lang akong napaluha na makita kong may iba pa pala. Hindi lang isa, marami sila. Para akong mamamatay na sa sakit nung panahong malaman ko yon. At dahil nga sa nangyari, ay depressed at dumating na ako sa punto na napabayaan ko na ang responsibilidad ko bilang ina rin sa aming mga anak. Wala akong mapagsabihan ng problemang daladala ko, Kuya Poy. Ang akala nilang okay lang sa itsura ko ay meron talagang dilim at hirap na nagtatago sa loob ng aking isipan. Maswerte ako, Kuya Poy, dahil nakikinig naman ng Diyos sa mga panalangin at hinaing ko sa buhay. Kaya nga siguro hindi na nakapagtataka. Napambihira man na nangyari ay bigla na lamang tumigil si Charles sa kanyang pambababae. Hindi ko naman maitatanggi ang kahit papaano ay saya sa puso ko sa naging desisyong yon ng asawa ko. Pero Kuya Poy, akala ko happy family na ulit kami. Pakiramdam ko kasi may kakaibang nangyari. Kumpara kasi ng dati ay hindi ko na masyadong napapansin ang husband ko. Ginagawa ko pa rin naman ang mga obligasyon ko bilang asawa niya, pero sa palagay ko unti-unti na ring nawala yung spark sa aming relasyon na para bang naubos na rin ako sa napakasakit na pinaggagawa niya sa akin. Hanggang sa nakilala ko nga ang isang lalaki na itago na lamang natin sa pangalang George. Sa una, simpleng chat at text lang naman. Walang mali siya, kumbaga, usap lang, pampalipas ng oras. Pero, ang simpleng mga ginagawang yun ay mas napadalas at umabot na nga sa araw-araw na talaga. Akala ko hanggang doon na lang, pero kagaya rin ng ginawa sa aking panloloko ng asawa ko, ay nagawa ko rin na may mangyari nga sa amin ni George. 2 beses na namin itong ginagawa, Kuya Poy, at posibleng masundan pa nga ulit anytime soon. Siyempre may mga pagkakataon na sobra akong nagigilty sa ginagawa ko, Kuya Poy. Pero one side of me is just trying to justify na gumaganti lang ako sa mga pinaggagawa sa akin noon ng asawa kong si Charles. Kaya ang tanong ko, is this marriage worth saving? Or tapatin ko na lamang din si Charles na wala na talaga yung dating pagmamahal at respeto na meron ako sa kanya noon? Maraming salamat po sa inyong programa at umaasa ako na makakuha ng payo sa inyong radio show na H2H o Heart to Heart. Lubos na gumagalang, Julie. Especially for you. O alam mo, Julie, dito sa sulat mo, hindi ko na masyado pahabain pa. Hindi lang dahil sa wala na tayong oras, kundi dahil sa
kung feeling mo maggagantihan na lang kayo ng asawa mong si Charles nang dahil sa mga panloloko na ginawa niya sa'yo dati, tigilan nyo na yung pagsasama ninyo. Tulad nga nung tinatanong mo kanina, no, is this marriage worth saving? I don't know, you can answer that question. Kasi ikaw nga mismo, sabi mo, ay posibleng masundan pa ulit ang panloloko mo sa iyong asawa na si Charles. 'Di ba? So, sabi mo, nagbago naman na ang asawa mo sa ngayon. Nga lang, yun din yung pagkakataon na ikaw rin ay nagbago at pinili mong lokohin din itong si Charles bilang ganti. Kasama nga yung si George. 'Di ba? Anong pinagkaiba nyo ngayon nitong si Charles? Parehas na lang kayo, magagantihan na lang kayo. Alam mo, kapag gantihan na lang ang iniisip ng mag-asawa sa malinong isa, gagawin ko rin sa'yo, tigilan nyo na, it's not worth it. 'Di ba? It's not worth it. The marriage is not worth it anymore kapag ganyan ang mindset mo, no? Huwag ka matakot na ikaw ay galing sa broken family tapos magiging sira rin yung pamilya ninyo o maghihiwalay kayo nitong si Charles. Anong klaseng pamilya yung ipipresenta mo at ipapakilala mo doon sa mga anak mo kung sakasakali ikaw ay walang loyalty, hindi rin faithful, and you are no better than your unfaithful husband? Paano yun? Ganyan na lang. Nasa isang bahay nga kayo pero naglolokohan na lang kayo. Kaya you make up your mind, Julie. Linawin mo sa isipan mo. Nagkasala ka na, itutuloy mo pa ba yung pakikipagrelasyon mo sa ibang lalaki bilang ganti kay Charles hanggat hindi nawawala yung paghihigante sa puso mo? Tama lang. Natapusin nyo na yung marriage na yan. After all, alam ko mas magiging matatalino sa inyo ang mga anak ninyo at hindi nila susukatin yung pagkakaroon ng magandang buhay sa pagkakaroon ng buong pamilya. There's really a difference. Marami tayong mga kaibigan, marami tayong mga kakilala na galing sa isang broken family pero sila ay naging maayos sa kanilang choices sa buhay. Ayan. Pero syempre, I'm giving you the benefit of the doubt, Julie, no? Para baguhin pa itong mga pangyayari sa'yo. Kung willing ka na patawarin si Charles ng buong puso at ikaw rin patawarin ang sarili mo, well, you can start anew sa inyong relationship. Ayan, maging honest kayo sa isa't isa.